sinabi mo 5, 6, 1,000 within specific number of dates, parang ganyan. Kaya kung ako mangungutang, mas mangungutang na lang ako sa mga fixed interest. Kasi yung mga simple interest, sa compound interest, the more nakakaroon ka ng delay, at saka na, sorry, yun talaga yung lalamunan ko. Kasi na kung basag boses na. So, yung amount nila ay may certain computation depende dun sa months and years. Pero pag fixed interest kasi, kunyari kamag-anak mo naman or mga Bombay, typically, ano lang yan, nagbibigay lang sila ng amount. Okay? Kaya mas advisable yung ganon. Kaya kailangan dun sa terms and contract na ipirmahan natin, titignan ng mabuti, gumamit ng Excel para malaman kung magkano yung total amount na babayaran mo. Kasi baka mamaya akala mo 20 pesos lang, yung pala meron pala siyang mga iba pang charges tapos per day pala yung payment. Kaya dapat medyo pag-aralan. Kaya ito naman interest, inaalaw naman ng government na magpataw ng amount dun sa hiniram na pera. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung concept ng ang piso ngayon, hindi siya piso bukas. Sa ekonomiya ng Pilipinas, may tinatawag tayong exchange, yung peso versus dollar and so on and so forth. Kasi meron tayong tinatawag na status ng ekonomiya. Kaya yung piso mo ngayon, pwede hindi siya maging piso bukas. Pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas. Okay? Kaya yung mga bangko, nagkakaroon sila ng concept na yung paglagay ka ng amount, yung mga time deposit, kino-compute nila yon. Why? Kasi pwede nilang invest yon, pwede nilang ipautang yon, tapos kumikita siya at the same time. Okay? Kaya kino-compute natin yung interest. Okay? Bakit? Kasi hiniram natin yung pera ng isang tao. Okay? So the amount you pay the bank, that goes solely towards to the principal. Pag sinabi natin yung principal, ibig sabihin yung principal value ng pera mo, for example, 10,000, yung 10,000 na kasi niyan, pwede maraming puntahan. Okay? Marami siyang pwedeng puntahan. So yung principal amount na binabayaran mo, yun yung mismong actually pwedeng um, patawan ng interest. Hindi pwede kunyari 50,000 ang inutang mo, pero yung computation niya nasa 20,000. 'Di ba? Lalo kang hindi makakabayad. Okay, so yung principal amount ng utangin mo, yun lang dapat ang papatawan ng interest. So the amount you paid at the bank, that goes solely towards to the principal. So the principal is the amount of money borrowed from the bank or from the lender. Okay? So annual interest, the percentage charged for borrowing money. Kaya minsan may tinatawag tayong mode of payment. Kunyari, ilang months, ilang terms mo ba siya babayaran? 6 months ba? 12 months? And so on and so forth. So in short, the more na tumatagal ang pagbabayad, the more na tumataas o mahal ang interest. Kasi nga, we value time. Lagi mo tatandaan, pag pera, equivalent time. Pera, time. Pera, oras. Okay? So the annual interest from the word annual, that is yearly. So typically, yan yung pinaka-minimum. Pero may mga lending company na mayroong 3 months na, yan, 3 months, 6 months, yan yung mga bagong lumabas. Pero usually, sa mga bangko, yearly talaga yung pinaka-minimum. Ganon din sa government, yung mga pag-ibig, SS, pag maglo-loan ka, so usually yan ay 1 to 2 to 3 years ang pinaka matagal na bayaran. Minsan nga lang, yung 3 months, ayaw mong mag 3 months kasi ang makikita mo yung amount. Kasi ganun yung tayo, dahil nagpo-put tayo ng label at merong amount, so pag nakalagay natin 3,000 per month, ang laki naman. Ganon. Kaya ang pipiliin mo, gusto ko yung 800 kasi mura lang. Yun ang nasa isip mo. Pero actually, hindi mo alam yung 800 na yun is yung principal lang ng pagbabayad doon sa utang mo. Pero hindi mo nakikita yung amount ng mga pinapasok pa na interest. Kaya akala mo mura lang. Kaya ngayon, kung mag-uutang ka, maganda 3 months na lang. Ganun talaga. Medyo mahal siya pero mababa ang interest. Kaya nga 'di ba iba, o sige bayaran mo 3 years, 1 year to pay. Kaya 'di ba ang daming nagsibukasan ng mga lending kasi pumasok na dito yung mga processing fee, yan, do'n sila kumikita na ngayon. Okay, so 'pag 1 year ka processing kaya 'di ba yung mga aware ba kayo 'pag bumibili kayo ng sasakyan, yung mga Toyota ganyan, kasi yung wife ko ay formerly, working sa Toyota as secretary of the vice president. So napag-aralan niya, yun nga ayaw ng mga nagbebenta ng sasakyan ng full payment.
'Di ba pansin mo 'pag cash wala talaga silang kinikita kasi wala silang processing fee na ano na malaking binabayaran. Pero doon sa monthly, kasi minsan dahil nga nagmamadali na lang tapos gusto mo ako ng sakyan, hindi mo nababasa yung iba't ibang payment pa dun at ano yung mga description niya. Kaya medyo interesting na kumuha ka ng mga loan na mga sakyan. Tapos yun, sabihin na, "Oh, 10,000 lang." Mga marketing strategy nila yun. Pero later on, dahil compoundly interesting yun, nangyayari diyan hindi ka aware na ang laki na pala ng utang mo. Kaya nga 'di ba pati yung sinabi ko last meeting, even yung pagkukuha ng mga tawag dito, pagkukuha ng yung mga condo unit, 'di ba sabi ko yun yung dalawang bagay na hindi na ini-invest kasi sabi ko last meeting, siya ay nagde-depreciate yung price. Lumalaki yung binabayaran mo, ito yung utang ka, tapos nagde-depreciate naman ginagamit mong product. Although lahat naman ng binibili natin ay nagde-depreciate. Pero ang ideal dito, ano ba dito yung bibilin ko pero mayu-utilize ko, magagamit ko. Kunyari bumili ka ng sakyan. Pero kung araw-araw mo naman siya ginagamit versus sa pamasahe, mag-compute ka, that's okay. Pero kung hindi mo naman din siya nagagamit, wag na, mag-commute ka na lang. Okay, bakit? Taas ng gas, parking fee, tapos 'pag nagkaroon ng ulan, baha, di mo na magagamit. So yun yung mga parang isa sa consideration ng mga matalinong bumili bago mag-invest ng sasakyan. So pag-iisipan siyang mabuti. Kasi later on, diyan papasok yung balance. The amount of money savings account after the interest is added. So may mga naman, yung pag kunyari hindi ka na, di ba yung mga credit card, kunyari lang yun, lalagay doon. Please pay minimum of 300. 'Di ba yun yung mga ano nila, pero actually 'pag may utang ka sa credit card, bayaran mo agad ng buo. Kasi yung 300 na yun, ang sabi lang nun para hindi ka pa mag-subcharge ng mga mas malaki pa. Pero actually yung mismong utang mo, yung balance mo ay kumikita pa na yun. Okay, yung the amount of money savings, gano'n din sa mga bangko. Minsan yung iba, um lalo yung mga kooperatiba, magandang mag-save ng money do'n kaysa sa bangko kasi mas malaki yung interest 'pag naiiwan mo yung pera mo. Pero actually, kung ikaw ay talagang into money, yung iba ayaw maglagay ng pera. Sabi niya, "Kasi yung pera ko 'pag dineposit ko dito sa PNB per year, ang kita lang ay 1,000." Oh, yung iba 'pag mapanghangad ka, mababa sa'yo yun. Pero dun sa mga taong alam mo yun, 'di naman gano'n saan ka makakapulot ng 1,000? Pero siyempre kung ikaw ay into business talaga, maghahanap ka pa ng mga partnership na kung saan 'pag yung pera mo ay dineposit mo, may kita. Kasi yung iba naman po na mga bangko, ang pera po natin kumikita po talaga yan. Kaya 'di ba minsan yung mga schools, yung mga company, minsan dine-delay nila yung payment sa mga employee kasi alam nila 'pag ang pera nasa bangko, kumikita pa yun. Maraming gano'ng company. Like for example, sabihin natin si PCU, magpapasahod siya ng kunyari sahuran ay 15, eh di dahil 15 ay linggo, Lunes magpapasahod kunyari lang. So, ibig sabihin kumita na sila isang araw doon kasi yung account ng may-ari, savings account yun. So, per day kumikita sila 'pag nilagay ng balance sa bangko. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo, yung proper investment and depreciating doon, kung di mo utilize, stop it kasi malulubog ka lang. Okay? Kaya ako naman kung mangyayari kung magkukuha kayo, mangungutang kayo, dapat dun sa business. Kasi kaninang itong 1,000,000 na 'to, yan next activity natin, kukumputin natin kung ano kikitain niyo dun sa ginastos niyong 1,000,000. Ang ifo-forecast naman natin is magkano yung mga services natin para bumalik yung 1,000,000. Kaya itong activity natin tuloy-tuloy ito. Okay? Kung yung mga ibinigay niyo sa'kin papagandahin pa natin 'tong mga draft ito. So later on bibigyan ko ng template, parang paganda ng paganda itong yung project. Kasi ang maganda sa subject ko dito sa economics, babawasan ko siguro yung mga computation pero more on tayong project engineer. Project manager ang magiging dating natin. So hanggang etong mga una, di ko to i-judge na kailangan perfect. Hindi. I appreciate the output tapos tataasan ko yung points. Pero habang tumatagal yon, medyo gagandahan natin yung template. Tapos magulat tayo, eto na pala yon. Okay? So next is yan, the finding simple interest, simple lang yung computation natin. Yung principal times interest rate times time. Okay? So time has to be written in years, not in months. Yun kasi yung standard.
Kaya yung mga ano, yung mga lending company nakakalusot. Kaya 'di ba pinag-aano 'yan, tinutuligsa sila yun ng gobyerno ngayon kasi nga hindi talaga sila sumusunod sa standard. Depende sa ano, sa tawag dito, sa bansa. Pero sa Philippines kasi yun talaga yung ano natin, yung typical na ano, 1 year talaga. So kaya nilagay dito ay time has to be written in years and not in months. So yun yung ano, yung computation natin ng simple interest. Principal 10,000, sabihin natin interest ay 3%, so times 0.03 times time. So doon natin malalaman yung interest. Tapos 'pag nakuha yung interest saka siya i-di-divide doon sa mode of payment natin, okay? So next, the amount owed. So total amount is equals to principal plus interest. So take the number of you found in I equals to PRT and add to the principal. So kanina nakuha natin yung I equals to PRT, which is the simple interest. So kung nalilito kayo, yung iba kasing book nilalagay SI. Pwede. Parang sabi mo, simple interest. Okay, malilito doon. Itong I, pwedeng simple interest. Pero ayokong kabisaduhin nyo yung formula. Marami kasi sa engineer, pag nagtuturo ko ng mga math, actually math talaga ang aking ano, forte, hindi ko tinuturo yung formula, pinapa-realize ko yung kung paano nade-derive yung concept. Kaya kunyari ito, pag sinabing interest o mangungutang, mangungutang, pera, oras, interest. Pera, oras, interest. Yun ang laging tatandaan. Pera, oras, interest. Okay, so pag sinabi natin total amount ng yung magiging obligations natin, yung principal na binayaran natin plus the total interest. So kunyari meron tayong 10,000 plus lumabas na interest ay sabihin natin 900 pesos. So meron kang 10,900 na obligasyon na bayaran, okay? May nagtanong, "Sir, may nakukulong po ba sa ano, utang?" Actually, ayoko naman sabihin ito, ayoko naman maging ano, devil advocate, pero actually wala naman talaga nakukulong kasi wala naman talagang batas about ano. Pero siyempre may mga laws na kung saan ay, um, kailangan maintindihan nila kung ang tao hindi makabayad, puwedeng ang gawin ay kukunin yung mga property, may mga equivalents and so on and so forth. Pero hindi mo siya puwedeng ikulong ng basta-basta. Kaya 'pag ang tinanong sa'yo, "Oh, kukulong namin kayo, gala, 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 gala." On what grounds? "O bakit wala pa naman tayong paglilitis, Paano mo nasabi na hindi ako magbabayad?" O puwede kang mag-gano'n, mag-claim ng gano'n. So, typical yung ginagawa nila ay takutan lang yung mga naniningil, pero in reality wala po yun. So 'pag nagkaroon kayo ng baranggayan, pumunta sa ano, hindi ka puwede makulong. So gagawin lang dun is magkakaroon kayo ng ano, kasunduan, yung, kailan ka magbabayad, ngayon ang magba-background check sila. Ano yung mga property na meron ka, kunyari nakita meron kang sasakyan, so kukunin nila yon, ibebenta yun para mabayaran. So yung gano'n lang, pero walang nakukulong talaga. Hindi ka puwedeng ikulong, tandaan niyo yun, So, hindi ko sinasabing mangutang kayo na mangutang, hindi gano'n. What I'm trying to say, that's in the Philippines. Pero, yun. Ako naman ang principle ko, basta 'pag may umutang ka, bayaran mo kasi siyempre yung mga tao pinaghirapan nila yun. So, parang hindi naman din maganda kung meron tayong thinking na mangungutang ka ta's di mo babayaran. Karma naman ang susunod sa'yo doon. Kaya 'wag din natin siya kasi may mga gano'n talagang tumatakas sa utang. So, hindi siya maganda. Basta 'pag hiniram mo yung pera, obligasyon mong bayaran kasi pinaghirapan ng ibang tao yun, okay? So kahit sabihin mong nasa bangko yan, ginamit yung pera diyan ng mga taong members noon. So 'pag di mo binayaran, ang magbabayad diyan yung mga co-maker. 'Pag sinabi mong co-maker, bago ka kasi mag-loan, may mga co-maker. Ibig sabihin, may mga trusted na members nung sariling bangko na yun na kung saan ay ano, kaya 'di ba yung katulad sa lending, 'di ba sa lending wala talagang co-maker. Pero nagre-required sila ng mga contact numbers ng family members para meron silang hahabulin. Pero dahil hindi sila puwedeng maglagay ng co-makers kasi hindi naman sila naka-declared sa government, kaya wala silang kaya 'di ba ang nangyari do'n kung sino yung registered mong number, kinukulit-kulit nila, "O ganyan, ganyan, ganyan." Ba o 'pag tinawag ka, "Eh, hindi ko nga kilala si ganito, eh." "O, nilagay lang number ko diyan, 'di ko puwedeng bayaran 'yan." So, kahit anong kulit nila sa'yo, 'di ka puwedeng magbayad kasi yung mga bangko lang ang puwedeng magkaroon ng co-maker na kung saan ay yung co-maker magbabayad sila doon sa taong hindi nakapagbayad ng utang. Kaya ang kawawa do'n kunyari sa bangko ka, kunyari co-maker pinsan mo at sa kapatid mo, kawawa sila dahil sila yung magbabayad ng utang na ano mo, na hindi ano, lalo na 'pag 3 months ka nang hindi nakakabayad kasi that's the average, na puwede sila magpadala ng letter doon, okey? So kung mapapansin niyo yung pagdi-discuss ko, lecture, application, okey? Next, so sometimes you will know that the total amount
but you won't know another piece of information like interest rate or time rate. Then you will use this equation. So P is equals to 1 over P times 1 plus RT. Okay? So the total amount is principal times plus 1 plus rate times time. So ito yung minsan na ipapakita sa inyong computations. Pero actually dapat ang lumabas. Yung I is equals to P RT. Okay? So yung A equals to PI, kung mapapansin nyo dyan, bakit po naging ganun yung itsura, A equals to PI? Kasi di ba itong I equals to PRT. So sinabstitute doon sa P plus IRT, pinactor out yung P, kaya lumabas yun is P equals to 1 plus IRT. Okay, kuwala ko ng paint para makita nyo yung yung ginawa. Bakit naging ganyan yung formula? Yan, asan na yun? AP plus I. Yan, nakikita ba yung screen ko? Diba I equals to PRT tapos meron tayong A. Tama, A equals P plus I. Tama ba? Paano lumabas yung kaninang form? P plus I. Parang ganyan. P plus I. So, ang ginawa dyan, sinabstitute yung value ng A. Ay, ng I. So, A is equals to P plus, yan, PRT. Tapos, A is equals to, dahil common nila yung P, pinactor out yung P. P is equals to 1 plus RT. Yan. Kaya naging ganyan yung, kasi baka magtanong kayo, bakit sa naging ganyan yung formula? Bakit? Kasi yung A natin, di ba, yung annual rate nan, P equals to I. So, sinabstitute yung value ng I. So, I equals to PRT. So, ginawa ko lang doon ay pinactor out yung P. Kaya nagkaroon ng 1. Kasi baka ano ibig sabihin ng 1, sir? 1 year? Walang ganon. Ibig sabihin kaya siya naging 1 kasi mathematically, sinimplified lang yung equation. Okay? G ba? G? GG ka, sir. Joke lang. Okay, G. Okay, sige. So, ang bilis ng oras. 10 na pala. May klase kasi ako ng 10 to 12. So, pasensya na kung kung 9. So, bawi na lang ako sa next meeting. Online pa rin tayo. Tapos more example tayo. GG ka kasi rin. Na-late ka kasi sir. Sorry po. So, next meeting, gawin natin more on formula naman. Unti-untiin lang natin. Tapos example. So, ganyan gagawin ko. Ipapakita ko yung paano para mas maintindihan natin. So, ipapangako ko naman sa inyo, magiging slowly tayo, pero maintindihan natin yung formula. Ganun ako magturo ng math. So, hindi lang ako nagpapakabisado ng formula. Kailangan maunawaan mo bakit ganun yung formula. Tapos next meeting, example ng simple interest tapos compound interest. Okay? So, bakit kailangan natin matutunan nito? Kasi later on, as an engineer, pag wala kang puhunan, boses lang ang puhunan, marketing, pwede kang yumaman dahil mangungutang ka, pero alam mo kung saan mo siya papaikutin yung pera. Okay, guys? Once again, pasensya na po kung late ako nakapasok. And thank you and see you next meeting. Have a nice day. God bless po. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po.